Hello, praise the Lord mga sister. Good afternoon diha. Kay afternoon naman alauna. Dere kuan. Ako niya gi-record karon at 10:15 PM. I wish na maka-live unta ko manawag pero ambot lang kung makaya ba nako. Alauna diha alas 12 pero maybe next time atong iset nga maka-live kita. Anyway, praise the Lord ninyong tanan og na nalipay ko nga nagkauban na pud ta pinaagi ani nga video ministry nga atong gibuhat. Salamat kayo mga sisters sa inyong time. Nalipay ko nga nagpadayon mo. I know na daghan pa unta mo'y mga buhaton pero nganong naa mo diha karon dili kini aksidente kung dili tungod kay ang Ginoo ang nag-allow ani nga nganong naa mo diha karon. So magpadayon ta sa atong lessons. So sa atong nahisgutan sa una sa mga wala siguro kung naay mga bag-o diha atong nahisgutan about sa gugma sa Dios, how He loves us so much. Og ang another nga video, if I'm not wrong, is about sa aduna siya plano para nato bisan pa diha pa kita sa taguangkan sa atong inahana na siya plano. Og ato po nahisgutan nga gihatag niya ang dako nga kaluwasan pinaagi sa iyang ebanghelyo. Atong gi-explain ang what is the gospel and unsaon nato kana siya nga matuman, unsaon pagtuman ang ebanghelyo sa Ginoo. Og last week si Sister Naomi og ako gitudlo namo kung unsaon nato ni pagdawat kato nga gift sa Ginoo. Dili lang igo sa pagtuo kung ato gayud kini siya isabuhay. Okay. But human nato madawat ang Ginoo mga igsoon, human ta ipadayon na lang ni nato. Human nato madawat ang Ginoo sa atong kinabuhi. Human na kita na naghinulsol, naka-decide ta nga biyaan nato atong karaan og magbag-o kita pinaagi sa gawom sa Ginoo. Maglakaw kita, nagpabautismo kita sa pangalan sa Ginoo o nagpadayon kita hangtod nga pero diri lang kini kutob sa diha mga igsoon. Mamiskuan man gud sa uban na as long as nabautismohan na sila okay na ana. So the fight is not still done until na panahuman ang Ginoo sa ato mga igsoon. So, ang Ginoo wala lang siya nagtawag sa ato para lang gayud kay maluwas. Of course, another po gusto sa Ginoo nga naatay adlaw-adlaw nga relasyon sa iyaha. Dili ni ang ato manggod teaching, dili ni once save always save. Ko naa man gud karon mga nagtudlo pag once nga naluwas na ka, bisag unsaon pa luwas na gyud ka. No. Dili na siya, mali na siya nga doktrina mga igsoon. Kung naluwas ka na ka pinaagi sa ebanghelyo, kinahanglan nga magpadayon ka. Because the Bible says, he that ano ba yan sa Tagalog? Ang nagpadayon maoy maluwas. Sa Cebuano, ang magpadayon maoy mamaluwas. So, wala lang siya diha lang kutob kung dili naa kitay adlaw-adlaw nga relasyon uban kaniya. Ang atong Bible study karon about sa ang nagapangandoy, ang Dios nagapangandoy og relasyon. Okay. But we're focused on a relation manggod mga igsoon usa na nga pinaka-importante sa relasyon. Bisag unsa pa na nga relasyon, mother or daughter or boyfriend and girlfriend, husband or wife, different kind of relation, communication is very important. Kining komunikasyon. So, ato ning studyhan karon unsa ni siya. So, ang matag relasyon motubo gay kini pinaagi sa communication. Pananglitan, let's say lang, nakay suod nga higala usa ka tawo nga importante kaayo sa imuha. Okay? Maybe close friend or best friend. Permi mo magkaistorya halos everyday. Permi mo magkumustahay, kumusta ka na. Permi mo magkasinabot. Excited kaayo ka nga mutabang niya kay
you are really very close to him, gusto nimo nga malipay siya, excited ka nga mohatag niya og panahon, ana, daghan pa gani kay mga plano nga imong gusto ihatag ngadto kaniya. Apan miabot ang panahon nga daw wala na siya mitawag nimo, daw lahi-lahi na, wala na siya ni message, imong feeling ikaw lang pirmi ang nag message niya, na siya daw murag wala na gana, wala na siya gana makipag-istorya, murag busy na siya sa laing mga butang, imong nakita na naa na siya mga excuses, pero love gyapon kaniya, you know. Og tungod kay wala na communication, even though love pa kaniya, pero kung wala na communication, hinay-hinay usab na mahimong distant ang relation, mga igsoon. Naanay mga question mark. Okay? So, dili tungod kay nasuko ka, dili tungod kay wala na kay gugma, you still love your friend, apan tungod kay ang relasyon, manggod mga igsoon, mutubo gyud ni siya pinaagi sa imuang communication. Pag wa na kamoy communication, daghan ng mga doubts. Very important. Sa tawhano na siya ha, sa tawhano na siya. Apan adunay laing, so na kay friend nga ingon ana, nausab na siya, dili na siya kaayo istorya nimo. Apan naay laing taw nga miabot sa imong kinabuhi nga kini nga taw nga bag-o nga taw, permi siya naay time nimo makipag-istorya nimo, permi mo communicate, permi mo duol nimo, inya ganahan gid siya nimo ba, close gid siya nimo, ana, natural nga ikaw nga amiga mabaling gayud ang imong presensya, mabaling gid ang imong focus dito niya kay ganahan ko ani niya kay naay siya time sa kuha na permigate siya makipag-close nako. So now natural nga mahimong mas close nimo kaning usa nga laging mag-istorya nimo. Mausab na ang atong relasyon sa Ginoong mga igsoon. Usahay manggod kita, although mananata na bautismuhan na ta, naka-receive na ta siya sa Holy Ghost, usahay makalimot na ta nga usa po di ay sa gipangandoy sa Ginoo sa atong kinabuhi nga naatay relasyon kaniya adlaw-adlaw. Mabisi na ta siya, mabisi na ta sa trabaho, kung estudyante ka, mabisi na ka sa pag-eskwela, mabisi na ta sa mga distractions, sa cellphone, sa social media, sa mga problema, ang atong focus atong unahuna tuan na unsaon nato pag-solve ning problema, o mabisi ta sa mga barkada kung young people ka. I know mga ladies ni siya dere, watay barkada man siguro or mga kwan lang kanang mga mabisi na ta sa mga trabahoon, okay? Pero ako lang siya general nga dili lang ladies para ni sa tanan kung kinsay naminaw. Ug usahay makalimot na ta pag-istorya sa Ginoo, or makalimot ta nga importante di ay sa Ginoo nga adlaw-adlaw na atay kontak niya. Amen? So apan ang Dios dili lang siya gusto mga igsoon nga makaigo lang ta makaila sa iyang plano. Gusto po niya og relasyon uban ka nato. So kung saan man na nato, you know na already ang tubag prayers mga igsoon, ang pag-ampo. Kining pag-ampo dili lang ni siya ritual na yun bang naandan lang nimo nga inigkaon, mag-ampo, inigkatulog, mag-ampo, like that, igmata, mag-ampo. It's not just, although that, I'm not saying that's wrong, it's right, but it's not only just like that. Okay? Ang pag-ampo mao kini ang communication sa atong Heavenly Father. Siya ang atong amahan, langitong amahan o kitang iyang anak. O kasagaran mga igsoon, ang mga tao nga pinakaduol sa Dios, mausab tong mga tao nga pirming nakipag-istorya og nangita sa Dios. So makita nimo na kini siyang close kay siya sa Ginoo, daghang kay gi-reveal siyang Ginoo, sensitive kay siya. It's because pirmi siya nakipag-istorya sa Ginoo, pirmi siya nangita sa Ginoo. Gusto niya pirmi ma-feel ang presensya sa Ginoo. So ato ning kwan ingon sa pinadayag 3:20 ani ingon niya, isulat na ninyo mga igsoon, ani karon ako nagatindog sa pultahan og nagtuktok, kung adunay makadungog sa akong tingog, muabli sa pultahan, musulod ako kaniya og makigsalo uban kaniya og siya uban kanako.
Oh yeah, Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and open the door, I will come into him and sup with him and he with me. So, ang pagtulunan ana nga bersikulo mga igsoon na si Jesus nanuktok siya sa atua. Yan ang ipaw sa atong mga kasing-kasing. Ingon niya, ni ako, ablihi ko. I'm not done. Okay? I want relationship with you. Gusto kong makipag-fellowship nimo, gusto kong makipagkauban nimo, gusto kong maging close nimo. Mao na ang gusto sa Ginoo mga igsoon. Gusto niya og relasyon. Ingon pa diha nga makigsalo uban kaninyo. Ang makigsalo means gusto siyang fellowship of communion. Pareha nang inyong gibuhat karon human ninyo ani mangaon mo. Mao nang gusto sa Ginoo. Gusto niya nga feel at home ka sa iyaha. You can say whatever you wanna say to him as your father. Like that. Mao nang gusto sa Ginoo nga mag-uban mo. Ang Dios dili layo, naara gyud siya. Gusto siya mahimong kabahin sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. You know, he wants to be a part of our everyday life. So, usahay para ni siya sa I know mga ladies kamo diha, but I know also na mga young people na maminaw ani nga video. Usahay mas daghan pa og oras kita sa cellphone. Dili lang ni kay sa young people ang cellphone, sa mga ladies pod. Mas daghan pa tag time sa cellphone kay sa atong pag-ampo. I'm not saying nga mag-ampo ka how many hours, okay? I'm saying that we should not be so much busy that we don't have time to pray. Our reason why we can't pray is not supposed to be I'm busy. Because kailangan gyud nato mga igsoon nato og gahinan kini og time. Kay kitang tanan naa kitay mga rason sa pagka-busy. Pero kinahanglan gid gahinan kanina to og time. Kabalota sa mga update sa social media, apa nakalimuta nga unsay gusto sa Ginoo sa ato, nakalimuta makipag-istorya sa Ginoo. Ang Dios dili lang siya pud gusto og kanang religion lang. Iya gid gusto relasyon mga igsoon. Gusto niya relasyon. Gusto niya nga ang imong mga oras sa pag-ampo, gusto niya ang imong kasing-kasing nga imong i-pour out sa Ginoo, gusto niya ang imong panahon, gusto niya ang imong pagsalig ihatag nimo niya. So, ang communication usagid kini ka very important part sa relation. Ingon sa Santiago 4:8, paduol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. So, there's no excuse mga igsoon nganong dili kita muduol sa Ginoo. Kay once nga muduol kita sa Ginoo mga igsoon, this is the word of God nga muduol pud gid siya sa atoa. Naalang gid siya, kita lang gid ang iyang gipaabot. Kung mas muduol ta sa Dios, mas mabati nato ang iyang presensya, mabati nato kung unsa ang gusto niya. Ang communication nakapalig-on gid kini siya sa relasyon ng imong panahon sa pag-ampo. Nga ampo nga dili lang tungod kay okay. Naamang goy mga pag-ampo mga igsoon nga hypocrite, okay? Hypocrite means para lang makita sa mga tao nga nag-ampo ka. No, that's not it. That's not relation. That's I don't know unsa na siya nga words, but dili na siya relasyon. Ang imo ana is gusto nimo credits, okay? Na nga ikaw holy nga nag-ampo ka. Ang imo, the reason supposedly you give time to pray is because you want to feel His presence. You want to be close to Him, okay? Anyway, kung walay communication, mabugnaw pod ang atong relasyon sa Ginoo. Kung dugay na tam dili makapaghatag og communication, mabugnaw pud ta. Mawala ang closeness, mahimong distant pud kita. Kagaya sa atong analogy kaniya,
maupod na ang atong spiritual sa Ginoo mga igsoon. And very important gyud na ato ni siyang tagaan og panahon ang atong relasyon sa Ginoo, communication. Ang pag-ampo nagapabilin kini nga konektado kita sa Dios. We are still connected sa Dios. Kung just like ang imong cellphone mga igsoon, para lang ni siya dali gid masabtan. Kung ang cellphone way signal, so of course it's because you are disconnected to the internet. So kung way internet, di juga ka receive og message, di ba? Mausab na spiritually kita mga igsoon. Kung disconnected kita sa Dios, pinaagi sa atong kakulang sa mga pag-ampo, nag-ampo lang ta during pangaon, mag-ampo lang ta during sa church, kanang ritual lang ang atong I'm not saying that it's wrong to pray in the church, okay? No, it's important also. We actually the most important thing to pray is in the church also. But God is everywhere. Kung disconnected kita tungod sa atong kakulang sa pag-ampo mga igsoon, lisod po na itong mabati ang tingog or paggiya sa Ginoo sa atoa. Mao nang wata kay baw libog atong hunahuna kung saan ni buhaton. Nganuman wala may guidance sa Ginoo, wala may direksyon sa Ginoo. Kay nganuman wa may connection kita sa power sa Ginoo. Watay connection niya, dili siya maka-lead nato. Another sa Jeremiah 29 verse 13. Og kamo mangita kanako og makakaplag kamo kanako sa diha nga kamo mangita kanako sa bug-os ninyong kasing-kasing. Og another sa Proverbs 8:17. Ako nahigugma kanila nga nahigugma kanako og kadtong nangita kanako sa sayo makakaplag kanako. So ang pagtulunan nani mga igsoon is makita sa Dios ang atong kasing-kasing nga nagapangita kita kaniya. Kung ang tao mangita sa Dios, mutubo gayud kita spiritually mga igsoon. O makadungog kita sa tingog sa Ginoo during magampo kita. Dili nga makadungog kita nga audio. No. He will put that in our spirit. Mahimong sensitibo kita sa iyang paggiya. Ang atong relasyon kaniya mutubo kung aduna kitay panahon o focus nga mga pag-ampo mga igsoon. So usahay ang mahimong distraction nato kining ka busy, kaning word na busy, I'm busy. Busy. Talking about busy. Na ako'y mga friend, na ako'y friend nga the reason why nga dili na medyo layo na tinuod gid na magison nga medyo may distant na ang among relasyon tungod kay na busy na siya glain iyang gikabisihan, so na distract siya. Ako as a tao mga igsoon, mayon ko kapila naman ko may reach out sa iyaha na siya pero man siya busy. Siyempre ako as a tao mingon pud ko dili na ko importante sa iyaha, wala na day ko niya kinahanglan ana. So ako pud moingon pud ko nga well di na lang pud ko. Pero you know ang atong Ginoo dili ingon ana mga igsoon. Ako tao nga pero atong Ginoo dili ingon ana. Pero anyway, let's talk about distraction po. Og sa Lucas 10:41-42. Og si Jesus mitubag og miingon kaniya, Marta, Marta, ikaw nabala ka og nasamok may tungod sa daghang mga butang. Apan usa lamang ka butang ang gikinanglan. Og gipili ni Maria ang maayong bahin nga dili kuhaon gikan kaniya. So, sa kana nga senaryo mga igsoon, kay siguro ang mga bag-o natong mga sister wala sila kakuha na ani nga story, but sa kana nga scenario, si Maria busy siya atiman ko pang quandary kay naibisita nga si Jesus. Apan si Maria nagpabilin duol kang Jesus. Usay ang kabisi sa kinabuhi mao hinungdan nga mawala ang atong prayer life mga igsoon.
usahay na atay panahon sa tanang mga butang. Pero ang prayer, sige lang tagingon, makasabot bitaw ang Ginoo, ana. Apan, usahay usab, kulang punta sa panahon gayud sa Dios tungod kay nalingaw na gayud kita og nakalimtan na naton. So, pero sa kato gani nga bersikulo natong gibasa, si Maria gipili niya ang relasyon sa Dios. Bisan unsa nimo kabisi mga igsoon, kung naa kay revelation nga ang relasyon sa Dios very important, you will always imugid kining tagaan og higayon. So pareho po ni ato hatag na putag illustration mga igsoon, ang kinsa diha ninyo mahilig og mananom. Okay. Kung ang tanom nga dili mabubuan og tubig mga igsoon, sa kadugayan ana malaya gyud na siya hantod nga mamatay. Okay? Mausab na ang spiritual life nga walay prayer o communication sa Dios. Wala na prayer, musimba ka tuod kada Domingo, pero wakay prayer sa imong balay, communication sa Dios nimo adlaw-adlaw, ang imong pagpangalagad sa Ginoo luya gid mga igsoon kanang kuan. Pero kung gusto ka mao gid ni siya hint, kung gusto nimo nga malig-on ka, kung gusto nimo maging close sa Ginoo, kung gusto kang panalanginan pa sa Ginoo, padayon nga makapadayon ka, now is the time mga igsoon. Now is the time. Make this as your daily in your daily life sa adlaw-adlaw. Mao gani ang akong desire mga igsoon, akong giampo nga magkaroon kita dirag church nga nga nindot nga inigsulod nimo mga igsoon, ma-feel dayon nimo ang ambience of the presence of God. I know God is everywhere. I know even in that small room there you can still feel God. I know that. But there's nothing wrong also making the house of prayer really very good ambience. So, I'm excited ani, I'm believing na tagaan kitag house of prayer sa Ginoo diha mga igsoon, na anytime you want to go to church to pray, to focus, you can pray. But right now mga igsoon, don't wait for that. Right now, take time, make a decision that I'm gonna make time. At this time, I want to devote this time to pray. O kung di ka pa kahibalo sa mga pag-ampo, you don't know how to pray, magkuang ka sa Ginoo, Lord, you can pray like this, Lord, salamat Ginoo sa imong mga pagkamaayo. Lord, tudloi ko Ginoo sa pag-ampo. And then kung imo ra na siya, sa imong mga pagkaampo, imo isulti sa Ginoo imong problema, imo isulti sa Ginoo unsa siya pagkamaayo, imo siya kanang murag, just feel at home. If you still don't know how to pray, look the prayer that nga gitudlo sa Ginoo, the Our Father who art in heaven. Unsa ba na sa Cebuano? Amahan namo ana ka sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, umabot ang imong ngalan, nakalimot na naman ko ana. So but if you don't pray that prayer too. But it doesn't mean that you have to pray without meaning. You can pray also that prayer na, Lord, our Father who art in heaven. Or you can change the lyrics of it as long as that's come from your word, from the meaning. Kuan man na siya sa Ginoo, wala na siya gingon sa Ginoo nga kung mag-ampo ka mao na imong balik-balikon, kung dili guide na siya sa Ginoo nga una sa imong pag-ampo imo sa siya daygon, ang imo ipaybalo niya nga unsa siya ana, and then sunod i-confess nimo imong mga sala, then sunod magpasalamat ka, then sunod mangayo ka, mangayo ka sa Ginoo. Okay. Ako po, ingon po diri sa Filipos 4, versikulo 6 and 7 of 24 minutes na. Ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang, kung dili sa tanang mga butang, pinaagi sa pag-ampo o paggamuyo, uban sa pagpasalamat, ipahibalo ninyo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios. Og ang pakigdait sa Dios nga labaw pa sa tanang salabutan, magabantay sa inyong mga kasing-kasing og mga huna-huna pinaagi kang Kristo Jesus. So diri mga igsoon, ang mga pag-ampo mao ang dapit diin nato ihatag ang atong mga kabalaka ngadto sa Dios. Kung makipag-istorya ta sa Dios,
moabot ka nato ang kalinaw, maabot ka nato ang kusog, o maabot pod ang guide sa Ginoo. Giyahan kita niya. Ingon sa John 15 verse 7, kung kamo magpabilin kanako og ang akong mga pulong magpabilin diha kaninyo, pangayua ang bisan unsa ninyong gusto og kini pagabuhaton alang kaninyo. So, ang magpabilin means nagpasabot nga konektado gihapon. Ang sanga nga mabulag sa punuan mga igsoon, mulaya gid ni siya mamatay. So ang pag-ampo og ang pulong sa Dios maoy nagkonektar nato kaniya. Lucas 15:20, og mitindog siya og miadto sa iyang amahan, apan samtang layo pa siya nakita about ni siya sa prodigal son mga igsoon. Nakita siya sa iyang amahan og naluoy kaniya og midagan og migakos kaniya og gihalukan siya. So ang pagtulunan ani na bisan pa og ang tao nahilayo tungod sa iyang kabisi, tungod sa iyang mga kapakyasan, apan ang Ginoo gihapon andam siya nga mudawat mga igsoon. Don't be feel like wala nay hope, kay naapay hope kaning karong panahon nganong gitagaan ka aning mga pulong na ingon ani tungod kay gusto sa Ginoo. Nagtawag siya kanimo, nanuktok siya nimo, nag-remind siya nimo nga andam siya, na naalang siya sa pultahan, nanuktok, ablihan lang nimo, dawato nimo siya, muduol ka, ug siya muduol nimo, ug siya nagpaabot agid siya nimo nga dako kaayo nga willing siya mugakos nimo mga igsoon. Kay love kaniya. Love kita sa Dios. Sama sa amahan, sa alibughang anak mga igsoon nga nagulat gihapon siya. Nagulat siya. Okay, again, before we end, ingon sa Acts 2:38, og si Pedro miingon kanila, pag hinulsol kamo og magpabautismo ang matag-usa kaninyo sa pangalan ni Hesukristo, alang sa pasayloan sa inyong mga sala, og madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Ang relasyon sa Dios mga igsoon, magsugod gid kini pinaagi sa pagtuman sa ebanghelyo. Kagaya sa paghinulsol, pagbautismo sa pangalan ni Jesus, o pagdawat sa Espiritu Santo. Kay mao diha gid nagsugod. Pero naapoy mga tawo mga igsoon nga mao silang gilid sila sa Ginoo aning kamatuoran because nagsugod sila og relasyon sa Ginoo. Parehas ako ang akong testimony, nagsugod ko nga nagampo ko sa Ginoo nga kanang Lord, show me the right way. Mao na akong mga pag-ampo sa una. Ingon, Lord, open my eyes. I want to see more of you. I want to see the truth. And then bisag asa na ay Bible study mo attend ko, bisag unsa Katolik pa ko ato, hantod nga God open my eyes, He answered my prayer. Until nga nakatuna nako sa Biblia, nagbasa pud ko sa Biblia, and then God opened my eyes about the truth na mauday ni siya ang plano sa Ginoo. Kinahanglan day ko maghinulsol, kinahanglan day ko magpabautismo sa pangalan ni Jesus para sa kapasayloan sa akong mga sala. Kinahanglan day nako nga madawat nako ang Espiritu Santo, kay mao kini ang mutabang nako nga maglakaw ako diha sa Dios sa pang-adlaw-adlaw. So atong challenge mga igsoon, Jeremiah 33:3, tawga ako og ako mutubag kanimo, og magapakita kanimo og dagko og malisud nga mga butang nga wala pa nimo hibaloy. Exciting kayo mga igsoon. If you just gonna call God, ang Dios dili lang siya gusto og more again, before we end, I'm gonna say again, wala lang siya, di lang siya gusto nga panagsara nga attention mga igsoon. Dili lang gusto niya religion, dili lang gusto niya Domingo, gusto niya og relasyon. Gusto niya nga mangita ta niya. Gusto niya nga makipag-istorya ta niya. Gusto niya nga mag-ampo ta niya. Gusto niya nga maglakaw ta niya adlaw-adlaw. Kay kasagaran man God ang mga tao nga pirming makipag-istorya sa Dios, pirming mangita kaniya, kasagaran sila tong mga tao nga mga successful diha sa Ginoo mga igsoon. So, bisan asa ka pa karon, unsa pa may imong sitwasyon karon spiritually mga igsoon, I want to tell you, God is knocking the door. Nanuktok gyapon siya diha sa atong pultahan, sa atong mga kasing-kasing mga igsoon.
mao na ni akong may share, o ako pud ka nang i-share diri ang kuan ni Sister, testimony ni Sister Catherine, mga igsoon. And I hope you have a blessed day. Thank you so much sa inyong presensya. Ang Ginoo nalipay, o magpadayon lang ta, mga igsoon. O God bless you all, and I will be keeping you in my prayers. I love you all, mga igsoon diha sa Ginoo, mga atong mga friends diha. O nindot ni maminaw mo sa testimony ni Sister Catherine. Giayo siya sa Ginoo sa iyang cancer, o karon mao nay nakapalig-on kaniya, mga igsoon. God bless you. Bye bye.